good afternoon. Pagpasensya nyo ng ating lighting guys kasi andito tayo ngayon sa customer lounge namin kasi medyo busy dun sa office namin and nagpapatugtog kasi si boss. And for today's video guys, I will give you a honest review about my phone. Since more than a year ko na siya nagamit, so mabibigyan ko na kayo ng reviews kung ano yung na-experience ko sa phone na to. And mauna tayo sa good reviews guys. Ito guys, since sinabi ko kanina na 1 year mahigit ko na siyang ginamit, until now, napaka-smooth pa rin yung gamitin guys. As in. Hindi siya nag-hang, wala pa siyang hang na pangyayari, hindi pa ako naka-encounter na nag-hang siya. Ang processor niya is so very smooth and mabilis pa rin. Okay na okay siyang gamitin guys. And para pa rin siyang brand new. Aside dun guys, napaka-friendly user nito kasi sobrang nipis niya. As you can see guys, sobrang nipis. And very handy gamitin. Kasi pwede nyo siyang ilagay sa wallet, nilalagay ko din pala to sa wallet ko guys. Yung maliit kong wallet kasi kasya naman siya kasi nga maliit na lang siya. And sa aking pocket, nalalagay ko lang siya sa pocket. Tapos diba, kita nyo ganyan. And napakasarap niyang gamitin. Sobrang smooth as in. Medyo madulas nga lang siya guys kasi napakakintab ng kanyang casing. Yan. Yun naman ang good reviews niya guys. Super friendly user. Yun ang masasabi ko. Kasi kapag ginamit mo siya, as in pag nagta-type ka, sobrang nipis lang siya guys. Unlike dun sa ibang phone na medyo makapal, sumasakit yung dito ko, nahirapan ako mag-ganon. At least ito, kahit ganyan-ganyan lang. Grabe nipis kasi. Kita nyo? Yan. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng casing. Actually may casing to dati. Tinanggal ko kasi pag may casing siya, nakakapalan nga ako. Ayoko ng makapal na cellphone kasi sumasakit talaga yung dito ko. May problema na kasi ako sa bone ko kaya hindi sa akin yung mga pwede makakapal. Kaya ito talaga very okay sa akin. And ngayon alam ko meron ng Samsung Galaxy. By the way guys, ang unit pala na ito ay Galaxy Flip 3. Samsung Galaxy Flip 3. So, ito yung unang lumabas. Ngayon, meron na siyang Flip 4 at Flip 5. Hindi na siya modelo ngayon guys. Tulad din sinabi ko, 1 year mahigit ko na siyang ginagamit kasi nung binili ko siya last year, mga last week of January yon. So, August na ngayon, 1.5 year ko na siyang nagamit. At saka gamit ko naman siya guys. Yan, super. Sobrang like ko tong phone na to. Aside doon sa babanggitin ko mamaya, dun sa pangit sa kanya. Pero kung tatanungin ko ako kung bet ko siya kasi sa pagiging user-friendly niya and sa pagiging handy niya. Kasi guys, mahilig din kasi ako sa mga unique na phone. Like flip trap, mga ganun. Mahilig ako sa mga ganung phone guys. So, nung nilabas ito, gustong-gusto ko na talaga. And by the way guys, yung presyo pala nito is yung nabili ko siya kasi since mataas yung gig niya, nasa 256 gig, ang price nito is almost 57k. Tapos yung 128 gig is nasa almost 53,000. Yun ang sa gig lang sila nagkaka-diferensya. So ako kasi kaya medyo mataas kasi pinili ko yung mataas na gig. Yun. And wala pala siyang ang kasama lang pala nito, case lang. Tsaka sorry guys, hindi ko na din kasi talaga matandaan kung may kasama siyang charger. Feeling ko naman may kasama siyang charger kasi parang ang liit lang ng niya. Ang hindi niya lang ata kasama is yung ano ba tawag doon? Basta may hindi siya kasama dito, nakalimutan ko na kasi syempre matanda na ako, lola na ako kaya nagkakaroon ako ng memory loss. Mabalik naman tayo guys dun sa nasabi ko na sa inyo yung honest review ko dito is which is user friendly and until now maganda pa rin yung processor niya, hindi siya nag-hang and very smooth pa rin gamitin and
doon naman tayo sa hindi maganda sa kanya. So, nung binili ko siya, aware na ako na super bilis niyang malobat. So, kapag sabihin natin sa 12 hours, hindi siya umabot ng 12 hours. Nasa lang siya guys. Swerte ka nang maka 8 hours dito sa phone na to. Yun ay hindi mo palaging ginagamit. So, kapag naka-data ka guys, half day mo lang ito magagamit kasi grabing bilis talaga niyang malobat. Aside dun guys, di ba, 1 year mahigit ko na siyang ginagamit. So, na-experience ko na yung hindi maganda sa kanya. Ang hindi maganda sa kanya guys, every time na magsasave ako ng picture, ng video, after kong i-upload, after kong i-edit, sinisave ko siya sa gallery ko. Grabe guys, yung habang nag-upload, nagsisave siya guys, sobrang init niya. Hindi ko alam bakit siya umiinit. Kahit hindi naman naka-open yung data niya at saka kahit hindi naman siya naka-charge. Grabe ang init na na-experience ko dito. Nagugulat nga ako kasi natatakot ako minsan. Akala ko sumasabog. Akala ko dati kasi sa headset, baka dahil may kuryente, baka dahil sa headset kaya siya umiinit. So, tinry ko siyang i-upload, i-save. Tinry kong i-save yung video ko na walang headset. Kasi, syempre, nag-save tayo, nag-headset tayo, di ba? Yun. As in, ganun pa rin guys, umiinit pa rin siya. And, hindi ko lang naman siya once o twice na experience. Many times na. Yan. Na umiinit talaga siya kapag nag-save. At hindi lang yun guys. Every time na nag-upload ako ng video sa YouTube at Facebook ko, grabe talagang init niya guys. As in, super init. The point na parang sasabog na. Kaya natatakot ako minsan yun. Kasi, syempre, ayaw mo pa siyang masira. Kasi, di ba, ang mahal-mahal nito, di ba? Tapos, masisira lang. Hindi ko alam kung bakit ganun yung sakit niya. And, sino man yung Samsung Flip 3 user din, comment naman kayo kung same tayo nang na-experience sa phone na to na umiinit talaga siya. Yun lang naman ang pangit sa kanya na umiinit every time na nagsisave ako ng video. Hindi ko alam kung anong reason niya, bakit. And parang hindi pa naman lumulobo yung battery niya kasi very flat pa naman siya guys. Diba kapag yung battery is masisira na parang lumulobo na ng konti. Pero siya okay pa naman siya guys. Wala pa naman siya, kita nyo parang brand new pa nga ito kasi maigat ako guys, wala pa siya ganong gas-gas. Yan. Yun lang naman ang pangit sa kanya guys. Mabilis malobat, tsaka umiinit kapag every time na mag-save ka ng videos. But overall, like ko pa rin siya kasi yun nga, very friendly siyang gamit. Friendly user siyang gamitin. Ayan. Ganyan lang siya guys. Tsaka lakas maka-social, di ba? Yan. Tsaka iilan lang kasi gumagamit nito kaya unique. Yan. Mahilig ako sa unique kasi nga unique ako. Unique ako. Anyway, yun lamang ang ating video for today. Binigyan ko lang kayo ng review kung ano yung na-experience ko sa phone na to just in case na gusto nyong bumili. Anyway, ngayon kasi may Flip 4, Flip 5 na. Hindi ko alam kung malay mo, hindi na sila mabilis malobat or hindi nga umiinit katulad ng na-experience ko dito. Let's see, pero wala pa akong balak magpalit kasi aside dun, wala pa akong budget. Pero okay pa rin naman siya gamitin guys. As long as hindi ako magsisave ng video sa kanya, mag-save ng video at mag-upload ng video using his phone, wala namang problema. Kasi kapag tawag-tawag, text-text or... by the way guys, kapag matagal pala ako sometimes nag-i-scroll, yun, umiinit din siya. Kaya, ayoko po siyang palitan. Minsan ko na lang siya gagamitin. Pag may mga tawag lang ng mga client or text-text lang. Yan. Hindi kasi maiwasan na magamit ko siya sa pagbibideo. Minsan kasi sumasama ako sa delivery, mahina yung signals ng Globe. Kasi yung nakalagay kasi dito guys, Globe. Yan, Globe kasi ang nakalagay dito. So, may mga areas na mahina yung signal. So, kapag mahinang signal, yung smart na po ng ginagamit ko, which is yung video na ginagamit ko ngayon sa inyo. Ang naka-insert na SIM card dyan is smart. So, ito yung pinag-video ko guys kapag malakas ang signal ng smart. Kasi syempre, useless naman ang
globe. So, ito na lang pinambibideo ko. Kaya nagagamit ko talaga din siya minsan pang video. Pero, kapag okay naman yung signal ng globe, so, yun nga, yung ginagamit kong pa video is yung ginagamit ko ngayon. Kaya, yun. O sana, sa mga mapupuntahan ko, okay yung signal, para hindi ko siya magamit ng video. Kasi ayoko talaga siyang masira, guys. Kasi love ko to. Love ko tong phone na to. Ayan. O, tikita mo, 1 year may na, wala pa rin siyang gasgas kasi iniingatan ko rin siya, guys. Iniingatan ko siya. Anyway, guys, yun lamang po ang ating vlog for today. Binigyan ko lang naman kayo ng reviews about this phone. Pero dun sa mga other function nito, guys, hindi naman ako pro, hindi ko kabisado lahat kasi hindi naman ako mahilig mag-explore kung ano-ano yung mga specs nito. Basta, ang sa akin lang, maganda yung phone, type ko, okay na ako. Hindi ako importante sa mga specs. Basta yung phone maganda at bet ko siya, bibilin ko siya. Pero, yun nga, sa specs, hindi ako masyadong mabusisi sa specs. And aside, pwede nga rin itong gamitin camera na nakaganto lang, guys, yan, no? Pwede mong gamitin yung camera na nakaganyan ka lang. Pero hindi ko siya ginagamit kasi mas gusto ko, malaki ang face ko. Anyway, yun lamang po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, i-like, share, and subscribe nyo naman po ako. And sa aking mga silent viewers, silent subscribers, YTE fam, my family, thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. And I know, hindi pa tayo ganun nung sa YouTube world, medyo nag-struggle pa rin tayo sa ating mga views and until now, hindi pa rin tayo kumikita. Pero sana dumating yung time na kumita din tayo para worth it naman lahat ng ating pagod, diba? Anyway, yun lamang po. Thank you so much, guys. Bye!